Hi guys, this is Chris TBPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Today, ang pag-uusapan po natin is yung pahayag ni Attorney Guanz. Panoorin niyo to. Ang inyong lingkod. Nakakabahala lang itong mga balita. Ang nasa balita po ay nag-file na o magfa-file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Magpa-file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po dyan ay pati po si Miss Gretchen Barreto ay kasama dyan at iba pa nilang mga negosyante na investors dyan sa negosyo nila sa online sabong. At ang kanilang witness ay si Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Yun. Ang mababaw na opinion ko dito guys is nakakabahala talaga tong kay Boying Rimulya. Bakit kamo? Kasi tingnan mo yung pahayag ni Attorney Guanzon is kahit na wala pang sapat na ebidensya na kung si Boying Rimulya magsasampa na ng kaso at guilty na si Atong Ang at Gretchen Barreto. Yeah? Ang dito guys, yung sa Taal Lake na pinagsisisid nilang mga buto, hindi pa 100% na yung DNA sa biktima ng sabong. Di ba? Hindi pa siya 100% yung DNA. Kumbaga, eto nga, feeling ko nga, kasi, di ba, ang Pilipinas, hindi pa ganun para sa akin ka-high-tech na kumuha ng DNA sa mga biktima. Hindi pa ganun ka-high-tech. Biro mo, yung mga buto-buto na kukuha, sunog-sunog na. Diba? Yung ibang DNA na natin, pinapadala pa sa Australia para lang makakuha ng sapat na DNA. Ganyan, diba? Tapos to si Boying Rimulya, guilty na agad si Atong Ang. Nakakabahala to guys. Kasi, kumbaga, yung ginawa nila kay Tevez, tsaka yung ginawa nila kay PRD, parang gagawin din nila kay Atong Ang. Ngayon ang question dito guys, sino ang nasa likod nito? Diba? Sino ang may interest sa business ni Atong Ang? Sabihin na natin, hindi ako sang-ayon sa sa sabong, gambling. Hindi ako sang-ayon dyan kasi nga, alam ko talaga na yung mga sugal is masama talaga. Kasi nagtrabaho guys sa casino as a barmaid dyan sa Casino Grand Boulevard. Yan, nagtrabaho ko dyan. Nakita ko talaga yung mga lulong sa sugal, kung gaano sila maghirap, yung pagpasok nila sa casino, batag doon, yung pagpasok nila sa casino, maayos sila, may pera sila, may sasakyan sila. Tapos pag lumabas sila ng casino, wala na yung sasakyan. Tapos wala na yung mga alahas nila, wala na. Ganyan sa casino. Kaya hindi ako sa mga gambling. Yung kay Atong Ang, hindi ako sang-ayon sa ginagawa niyang business niya, no? Kahit naka-break sa Barreto. Pero, yung due process, sana, ibigay ng DOJ natin.
para maging fair siya. Kasi, kaya nga siya nandiyan sa Department of Justice. Tignan mo to. Meron ako nito, guys. Oh. Ayan. Meron ako net. Di ba nga, eto ayan, ang babaeng simbolo ng hustisya is nakapiring. At etong timbangan niya is balanse. Bakit? Kaya dapat si Boying Rimulya is maging balanse. Maging fair siya. Kahit na sa biktima at sa suspect, allegedly, dapat maging fair pa rin siya, di ba? Kasi kung wala namang sapat na ebidensya, bakit iuusad mo na agad ang kaso, di ba? Ito ang nakakatakot, guys, dito kay Boying Rimulya, no? Pag ito ipagdasal natin na wag siya maging ombudsman. Wag siyang makaupo sa ombudsman. Bakit kamo? Kasi etong taon to, magiging hindi patas to. Magiging magiging unfair to sa justice system ng ombudsman. Tapos, pa nila to, yung diyan nila titirahin si BP Sara sa ombudsman. Kasi nga 'di ba, yung sa Supreme Court, hindi na dinismiss na yung kasong impeachment kay BP Sara kasi nga 'di ba unconstitutional siya. So, etong ombudsman, diyan nila titirahin si BP Sara. Diyan nila talaga titirahin si BP Sara sa ombudsman. Kaya itong si Boying Rimulya, nakakatakot to. Pag ngayon pa nga lang DOJ siya, di ba? Unfair na yung justice system natin sa ginawa nila ang batawag doon, kay PRD, di ba? Tapos ngayon, ganyan gagawin nila, di ba? Lahat ng may interest. Kasi nga, di ba, yung Pogo, pinalitan lang ng Pigo. Di ba? Pinalitan lang. Etong kay Atong Ang, kukunin nila tong etong negosyo to, kukunin nila kay Atong Ang. Tapos, maglalagay sila ng ibang taong hahawak niya ng isabong. Yan. Kaya nakakabahala tong si Boying Rimulya, DOJ natin. Nakakabahala to. Kasi, yung wala na yung justice system sa atin, wala na yung due process ba, nawala na talaga. Kumbaga, allegedly pa lang yung kaso sa kanya, guilty na talaga, as in solved na yung case, guilty na, para lang ipakita sa taong bayan na nasolve niya na yung kaso ng sabong, kaso ng mga biktima ng sabong, para bumango yung bumango yung papel niya as a DOJ. Pero mali talaga, guys, kasi di ba nga si Attorney Guanzon nga, nakikita niya na mali yung ginagawa ng DOJ. Wala na tayong aasahan, guys, kasi nga yung mga nakaupo ngayon, parang silent martial na yung dating sa atin, di ba? Katulad yung yung isang vlogger na kinakasuhan, tapos maling kaso ang ibinibigay sa kanya, pinagpatong-patong lang na kaso, na matagal ng kaso, tapos pinatungan ng panibagong kaso. Tapos ngayon, hinahabol siya, di ba? Hinahabol siya, binabaan siya ng warrant of arrest. Kawawa yung pamilya. Lang naman tayo nagpapahayag lang tayo ng ating opinion sa mga nangyayari sa mga katiwalian sa ating bayan, sa ating bansa. Tapos tayo yung uusigin, di ba? Mali talaga, guys. As in mali. Hindi dapat ganito yung nangyayari. Hindi dapat. Kasi maling-mali talaga siya. Diba? Hanggang dyan lang, guys, yung mababaw kong opinion. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para na-reach po natin ang 2,000. Maraming salamat po sa mga new subscribers. 1,100 plus na po tayo. Maraming salamat po at tinatangkilik nyo yung mababaw na opinion ko.
This is Chris TVPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye!